as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, Kabanatang 88, Talatang 13, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaraing. Sa umaga'y dumarating sa harapan mo ang aking panalangin. Kaibigan, kami po ay nagagalak na kayo ay muli naming makasama sa araw na ito sa atin pong maagang pagsasaimpapawid dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM sa programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kayo man po ay nasa inyong mga tahanan o kaya po ay naglalakbay sa inyong pong mga sasakyan. Maraming salamat sa maagang pag-tune in. Mag-iingat po kayo sa inyo pong pagmamaneho. At ganun din po naman sa atin pong mga kaibigang nanonood sa Facebook page and YouTube channel saang dako man po kayo ng mundo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM at sa ating programang Rise and Reflect. Dito po ay nais nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At itutuloy po natin ang aklat na ating binabasa, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Hebreo, Kabanatang 11 po tayo, talatang 17 hanggang 31. At mula po sa ang Bible Pinoy version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Dahil sa faith ni Abraham, inoffer niya ang anak niyang si Isaac bilang sacrifice nung itest siya ng Diyos. Kay Abraham nag-promise ang Diyos pero handa siyang i-offer ang nag-iisang anak niya bilang sacrifice. Sinabi sa kanya ng Diyos, manggagaling kay Isaac ang lahing pinangako ko sa iyo. Naniwala si Abraham na kayang buhayin ng Diyos ang namatay na. Kaya masasabi ding naibalik nga si Isaac sa kanya mula sa kamatayan. Dahil sa faith, blines ni Isaac sina Jacob at Esau para sa future nila. Dahil din sa faith, blines ni Jacob ang bawat anak ni Joseph bago siya namatay. Sinamba niya ang Diyos habang nakakapit siya sa tungkod niya. Dahil sa faith, bago mamatay si Joseph,
Sinabi niyang aalis ang mga Israelites sa Egypt at binilin din niya kung anong gagawin sa katawan niya pag namatay siya. Dahil sa faith, 3 months na tinago si Moses ng mga magulang niya pagkapanganak sa kanya. Nakita nilang maganda siyang bata at hindi sila natakot na huwag sundin ang utos ng hari. Dahil sa faith, nung malaki na si Moses, hindi siya pumayag na tawagin siyang anak ng prinsesa ng Egypt. Mas pinili niyang maghirap kasama ang bayan ng Diyos kesa magpakasaya sa kasalanan ng sandali lang. Para kay Moses, mas malaki ang pakinabang kung maghirap man siya para sa Mesiya kesa sa lahat ng kayamanan ng Egypt, kasi nakafocus siya sa reward sa future. Dahil din sa faith, nagawang iwan ni Moses ang Egypt. Hindi siya natakot sa galit ng hari. Nagporsige siya kasi parang nakita niya ang Diyos na invisible sa iba. Dahil sa faith niya, tinatag niya ang Passover at inutos niyang wisikan ng dugo ang mga pintuan para hindi patayin ng angel of death ang mga panganay na lalaki ng mga Israelites. Dahil sa faith ng mga Israelites, nakatawid sila sa Red Sea na para lang silang lumalakad sa lupa. Pero nung sinubukan ng Egyptians na tumawid, nilamon sila ng dagat. Dahil din sa faith ng mga Israelites, gumuho ang pader ng Jericho after nilang magmarcha ng 7 araw sa palibot nito. Dahil sa faith, hindi napasama si Rahab sa mga taong pinatay dahil hindi sila sumusunod sa Diyos kasi welcome niya ang mga espiyang Israelite. Ang persistence of vision ay ang epektong nakikita mo kapag nagwagayway ka ng sparkler sa hangin. Lumilitaw na nananatili ang liwanag sa lugar pagkatapos gumalaw ang sparkler. Ang katulad nitong epekto rin ang nangyayari sa animation o ang parang paggalaw ng drawing. Sa Kabanatang 11, talatang 26 ng Hebreo, ganito ang sinabi ng Biblia, "Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala sa hinaharap." Ang ating paksa ay pagtatyaga ng pananampalataya. Ang mga bayani ng pananampalataya sa Lumang Tipan na binanggit sa Hebreo, Kabanatang 11, talatang 17 hanggang 31 na ating binasa, ay nakaranas ng isang uri ng tinatawag na persistence of vision. Ang pananampalataya ang nagbigay daan sa kanila na panghawakan ang mga pangako ng Diyos pagkatapos na maibigay sa kanila. Sa pamamagitan ng kanilang pagtitiyaga sa pananampalataya, tumingin sila sa kabila ng kasalukuyan doon sa hinaharap at inaasahan kung ano ang gagawin ng Diyos sa future, sa hinaharap. Kahit na tinanggap ni Abraham ang mga pangako na ibabangon ng Diyos ang kanyang mga descendants sa pamamagitan ni Isaac, inilagay niya si Isaac sa altar noong siya ay sinubok, sang-ayon sa talatang 17 at 18. Kaibigan, ang Diyos ay naglaan ng isang tupa upang maging kapalit ni Isaac na naglalarawan sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa hinaharap. Natitiyak ni Abraham na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako kahit na nangangahulugan iyon ng pagbangon kay Isaac mula sa mga patay, sang-ayon sa talatang 11. Binasbasan ni Isaac ang kanyang mga anak na sina Jacob at Esau at hinulaan ang kanilang magiging kapalaran o ang kanilang hinaharap. Binasbasan din ni Jacob ang mga anak ni Joseph at binanggit ang kanilang kinabukasan nang malapit na siyang mamatay. At tumanggi ang mga magulang ni Moses na sundin ang utos ni Faraon na patayin ang kanilang mga panganay na anak dahil nakita nilang hindi siya ordinaryong bata o sanggol, sang-ayon sa talatang 23. Si Moises naman ay binigyang kahulugan ang pagtawag na ito na sinasabi ng talatang 26. Itinuring niya ang kahihiyan alang-alang kay Kristo bilang higit na halaga
kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat siya ay umaasa sa kanyang gantimpala. Kaibigan, ang mga Israelita ay dumaan sa dagat na pula sa tuyong lupa at nakita ang pagbagsak ng mga pader ng Jericho sa pamamagitan lamang ng kanilang pag-ikot ng 7 beses sa makapal na kota at bakod ng Jericho, sangayon sa talatang 29 at 30. Si Rahab ang patutot o ang prostitute ng Jericho ay tinanggap ang mga espiya at nakita ang kanyang pamilya na naligtas, sangayon sa talatang 31. Ang pananampalataya ay nagbibigay daan sa atin na magpatuloy sa pagsunod at tinutulungan tayong makita siya na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang mga ipinangako ng Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos na nangako sa atin. Ngunit sa mata ng pananampalataya ay maaasahan natin, pwede nating asahan ang mga pangakong iyon hanggang sa makamit natin ang katuparan. Kaibigan, anuman ang iyong karanasan ngayon, mga mahirap na karanasan sa pananampalataya, nabubuhay tayo ng matatag at tumitingin sa pag-asa sa mga pangakong ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, sa mga taong sumasampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. Kaibigan, naranasan mo na bang tumingin sa kabila o sa likod ng kasalukuyang kalagayan at inaasahan kung ano ang gagawin ng Diyos sa hinaharap? Sa paanong paraan mababago ng persistence of vision ang iyong buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Sa pagkakataong ito, nais ko po kayong anyayahan na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may-ari ng aming mga buhay, Diyos na nagbibigay sa amin ng mga makalangit na pangako, ang tagumpay, Panginoon, ng mga naunang mga mananampalataya ay iparanas din po ninyo sa amin. Tulungan niyo po kami na sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay huwag matakot sa kasalukuyang karanasan at sa hinaharap. Panginoon, kami po ay nagagalak sa darating na kapayapaan sa iyong kaharian na inyong inihahanda para sa mga maliligtas. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pag-asa at pananaw para sa aming mas mabuting buhay. Panginoon, sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang mga kaibigan naming may mga kahilingan, may mga pagsubok sa kanilang buhay, sa kanila pong sambahayan. Ipinapakiusap namin, Panginoon, na manguna, mga siwa ang Banal na Espiritu sa bawat isa sa kanila upang ang kapayapaan, pagkakaisa ay kanila pong maranasan. Inyo rin pong dalawin ang aming mga kaibigang may mga karamdaman. Hipuin po ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanila pong mga nahihirapang katawan upang makapanumbalik po sa kalakasan. Panginoon, akin din pong itinataas ang pasasalamat ng aming mga kaibigan sapagkat kanila pong naranasan ang inyo pong mga pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat muli kaibigan sa inyo pong maagang pag-tune in, pagsubaybay dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM at dito po sa ating programang Rise and Reflect. Muli po kitang inaanyayahan na i-avail ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito po ay libreng mapapasa inyo, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Mapapasa inyo po ang araling ito kung kayo po ay magko-comment dyan sa atin pong comment section ng inyong kompletong pangalan, tirahan at contact numbers. At sa inyo naman po na nakikinig sa atin pong mga transistor radio, ang atin pong mga numero kung saan pwede nyo pong i-text ang inyong kompletong pangalan at address ay 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At ganun din po aming ipinaabot ang paanyaya na patuloy nyo pong sundan, subaybayan ang iba pang mga programa dito po sa ating himpilan sapagkat marami po kayong matututunan sa mga paksa na kanila pong dadalhin sa himpapawid. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Ang susunod, may nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.